Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Rose Dayan Alarte na isang 4th year Business Administration student. Narito ako ngayon upang makapanayam si Sister Lynn Mandrilla OP, ang in-charge ng Food Services ng Basic Education Department ng Siena College Tigam. Naghanda ako ng mga katanungan patungkol sa logistic management at kung paano nangyayari o umiikot ang supply chain management sa kantin. Magandang araw sa iyo po, Sister Lynn. Salamat po sa pagpayag na ma-interview po kayo. Ang una pong tatalakayan or tatanungin ay tungkol po sa supply chain. Ang unang tanong po, ano-ano po ang pangunahing produkto na kailangan sa kantin? Una, ang mga produktong kailangan sa kantin ay dapat healthy, lalo na ang mga estudyante ay mga bata pa at mula elementary hanggang high school. So, ang mga supply na nilalagay namin ay mga healthy drinks, cooked food, yan yung snacks nila, and especially biscuits and chips, and chocolates, candies, and beverages. Ang pangalawang katanungan naman po, saan-saan mo po kinukuha ang mga produktong ito? Sa iba-ibang grocery store, especially naghahanap doon kung saan yung supply na madami para ma-maintain mo yung needs ng mga estudyante. Pangatlo po, paano mo po tinitiyak na laging available po ang mga produkto? Sa supply, kapag kakaunti ng nakikita ng supply, so kailangan mamili na ng bago para nasusustain mo yung needs ng estudyante. At yun ay kung saan din na mga grocery store available, kaya nasusupplyan ng maayos yung kailangan sa kantin. Number 4 po, ano ang hamon na kinaharap mo sa pagkuha ng mga produkto? Siguro yung kapag minsan tumataas yung price, hindi kasi maintain yung price. Minsan sa ibang grocery store, mataas yung price na, sa iba naman mababa. And also yung kapag kaunti ang supply sa market or sa grocery, so limited din yung nabibili para ay sustain, may supply sa kantin. Ang panglimang tanong naman po, ano-ano ang mga means of transportation na iyong ginagamit upang madala ang mga pinamili para sa kantin? Minsan, yung ginagamit ng private vehicle, minsan mga public vehicle, mga local vehicle na ginagamit para dito. Halimbawa kung dito lang sa malapit na dito, yung mga simpleng sasakyan like tricycle, but parang nahatid dito. Ang pang-anim naman po, ano-ano ang mga hamon na kinaharap mo po sa transportasyon? Ayun, kasama sa tanong. Siguro yung mga challenges na pag kung paano i-transfer yung mga produkto ay minsan walang masakyan or matagal dumating ang masakyan, lalo na kung public transport gamit mo, lalo na kung ang pinamilhan mo or yung grocery store ay malayo sa parking area, sa parking area. Siguro another challenges is yung kapag maraming pinamili and localized lang yung mga public vehicle na ginagamit, so minsan hindi kasya yung pinamili na maita-transfer mo for isahan lang. Kaya ang nangyayari is, ang challenge lang is nagiging double yung mo sa pamasahe dahil dalawang beses yung nag-transfer ng product. Last question po, Sister. Ano po yung papayo mo o ma-advise mo po sa mga taong gusto rin pong
magtayo ng negosyo like food services po? Siguro yung mga kailangan i-consider kapag sa food services ang gusto nilang business, first and foremost, yung isi-serve nila is dapat healthy. Kumbaga, mas benefit palagi yung para sa consumers. Yung anong kailangan na susupply sa kanila, most especially kapag sa mga cooked food. Kasi doon talaga yung dapat tama yung process yun, yung mga pagkain na i-offer. And yung supply din, dapat ma-address mo din yung needs ng lahat. Hindi pwedeng kung nagkukulang yung service mo kasi lahat sila ay umaasa dun sa, kung nasa isang school ka, aasahan nila kung ano yung siniserve sa canteen para sa needs ng mga estudyante o ng mga person. Maraming salamat po, sister, sa pagpayag po na may interview pa po. Marami din po akong natutunan sa pag-share mo po ng mga pananaw mo po. At pwede ko din po siyang mai-adapt, lalo na po ako po ay isang business admin na student. Maraming salamat po. Ang pangalawa ko naman pong interviewin ay si Ate Judith Dominguez. Siya po ay isang canteen staff at siya po ay yung namimili ng mga cooked food sa canteen. Ang unang tanong po natin ay tungkol po sa supply chain. Number 1, ano pong mga pangunahing sangkap na kailangan sa canteen? Tulad ng mga gulay, isda, karne, at mga iba pa. Kung halimbawa naman, namimili ako sa palengke, hinahanap ko talaga yung mga magagandang gulay. At saka yung mga isda, dapat yung mga magaganda. Pangalawang question naman po, saan mo po kinukuha yung mga sangkap na yun? Sa market. Kasi nandoon lahat ang mga bilihin. Pang-tatlo pong katanungan, paano mo po tinitiyak na laging available ang mga sangkap? Halimbawa, kung ang lulutuin ko bukas, ngayon pa lang po, binibili ko na para nalalaman ko kung nandoon talaga ang aking lulutuin. Kung wala naman, pinapalitan ko kaagad. Ang susunod po naman natin na talakayin ay tungkol sa transportasyon. Number 5 po na katanungan, paano mo dinadala ang mga sangkap sa canteen? Siyempre, sumasakay ako sa padjak o kaya hinahatid ako ng anak ko ng tricycle or motor. Pang-anim po na katanungan, ano ang mga hamon na kinakaharap mo sa transportasyon? Madami, sobra pagka ako namamalingke. Kasi lahat ng binibili ko, iniiwan ko muna. Pagkatapos kong bumili, di babalikan ko na naman. Nakakapagod kasi hinabiling ko lang yon, kailangan kong balikan. Kung sino pa yung trusted mo, yung pa yata ang hindi nakakaunawa sa iyong mga binilihan na pakibantay. Kaya madami akong namumroblema minsan kasi kung walang sasakyan. Sunod naman po natin na talakayin at itatanong tungkol naman po sa pag-aayos. Number 1 po, ano po yung mga proseso ng pag-aayos ng mga nasirang sangkap? Halimbawa, nasira iyon, pinamalingki ko kahapon. Binigyan nila ako na sira na gulay. Kailangan kong ibalik sa palengke yung gulay na binili ko para mabigyan uli ako ng fresh na gulay. Kung halimbawa namang karne, binigyan nila ako ng mabahong karne, isasauli ko, bibigyan ako ng magandang karne. Pangalawa po, paano mo po pinapamahalaan ang mga basura mula sa canteen? Ang mga basura naman, dapat nga nakasegregate. Lahat po ng mga mabubulok, nandun man sa mabubulok. Lahat ng mga plastic, dapat plastic naman. Kasi nagagalit ang mga maintenance pagka hindi segregate ang kanilang mga basura. Ang susunod ko naman po na talakayin ay about po sa inventory. Inventory consists of raw materials, work in progress, and finished goods held by business for production and sale. It's essential for meeting customer demand
while minimizing storage cost and waste. Effective inventory management balances these needs to optimize resources. Bilang student assistant ng Siena College Tigawd, ako naman po yung naka-assign sa pag-inventory sa canteen. Ang pag-inventory ko po sa canteen ay may format po akong sinusundan. Una po, yung mga particular or yung mga product na kailangan kong isulat like biscuit, candy, drinks, at yung mga cooked food po. Sunod naman ay yung mga number of items, sold items, selling price, total receive, credit, unsold, and missing po. Sa pamamagitan ng inventory po ay nalalaman namin o masisigurado namin na yung mga binenta na biscuits ay dapat sakto dun sa mga nabenta o yung mga perang na re-receive araw-araw. Ang pag-i-inventory sa isang negosyo like canteen ay sobra pong napakahalaga. Like malalaman natin yung mga pag-alam sa mga paninda, pag-iwas sa kakulangan, pagkontrol ng gastos, pag-iwas sa pag-aaksaya, pagpapabuti ng serbisyo. Ang pag-i-inventory ay isang mahalagang bahagi ng pagpapatakbo ng isang kantin. Nakakatulong ito sa pagtiyak ng kantin ay mahusay na namamahala at nagbibigay ng mahusay na serbisyo sa mga mag-aaral.